Wala eh. Hindi yan natakil, walang pinag-usapan. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan, sir. Congress. Sa panayam ng programang Storycon. Ayan sabi ko nga sa inyo, ito kasing itong dalawang itlog. Tapos isama mo pa tong may kaso ng kidnapping ng mga kabataan. Ayan tandaan niya mukha na yan. Pag nakita niyong aali-aligid sa mga anak niyo yan, ilayo niyo na yung mga anak niyo. O kaya ngayon pa lang, ipakita niyo na sa anak niyo, tandaan niyo yung babae na yan Kapag kayan, ito yung organisasyon yan. Kapag kayan, lumapit sa inyo sa eskwelahan, tumakbo kayo palayo. Ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may naririnig siyang nag-uusap na patatalsikin ang Sino yung narinig mo nag-uusap? Chismosa ka. Mga salot na kayo sa bayan, mga chismosa pa kayo. Wala namang ginawa tong mga to kundi manira sa sambahan. Walang ginawa to kundi sirain ng Congress, sirain ng Senado, ang sirain ng Presidente, sirain ng Pilipinas. Yung mga kagrupo nila, patayin yung mga sundalo at mga pulis. Pati yung mga ordinaryong mamamayan, tinatakot. Yun lang naman ang trabaho ng mga ito. Nagtataka ako, bakit laging ini-interview ito ng mga media? Ano to, mga media? Pro-communist ba talaga kayo? Kakaiba to si Franz Castro. Iba ang kapal ng mukha nito. She's talking about human rights, pero may kaso siya sa paglabag sa batas. Sa paglabag sa karapatan ng mga magulang na makuha yung mga anak nilang pinagbe-brainwash ng mga ito. Dalawang pangulo. May mga maritesan, mga chismisan. So may maritesan, chismisan. Saan ka makakita? May ganyan ba dapat ang Congress natin? Martin Romualdez, dapat silipin mo ito. Oy, alam mo, binigyan kita ng mic. Pero hindi ko sinabing kumanta ka ng kumanta kahit wala ka naman sa tono. Alam nyo, ito kasi ang problema ng ating liderato dyan sa Kamara. Ang problema sa sa liderato natin sa Kamara, pinakawalan nyo tong mga aso na to, ulul tong mga ito. Itong mga aso na to, ito yung mga aso na na walang amo. Lahat kakagatin ng mga ito. Kita mo, hindi na sila humihinto, binigyan mo lang yung mic, sabi isang kanta lang. Typical na Pilipino, pucha. Nagpunta ka sa inuman, tapos may videoke, tapos pagpunta nung songbook doon sa kainuman mo, pucha, hindi ka informed, meron pala siyang concert at saka album launch. Kakanta yun, mag-e-enter yun ng sandamukal na kanta, tuloy-tuloy, 10 dire-diretsong kanta siya lang. Wala siyang pakialam kung may iba pang gustong kumanta. Basta importante makanta niya na yung kanya. So tingnan mo ugali ba ito? Ganito ba yung pagkakatiwalaan yung congresswoman na may narinig lang na bali-balita, ilalabas kagad sa media? Sino ka? Si Remulla? Kasi ito, ang mga matatalinong tao, ang unang gagawin yan, may maritesan. Una, alamin niya kung sino yung mga nag-uusap-usap. Tapos, kakausapin niya yun, uy, narinig ko yung usapan niyo na parang planong sampahan ng demanda si Anong natin? Anong play natin? Anong ating grounds for impeachment? Anong mga natin? Paano natin aatakihin? Di ba? Aalamin mo muna, totoo ba o agam-agam mo ba yun? Sa katandaan mo na? Dahil sinisingil ka na ng konsensya mo, may naririnig ka na mga boses, gano'n. Kaya ito, sabi ko nga sa inyo, itong mga party list representative na ito yung mga modelo ng mga kongresista na wala namang planong gawing mabuti yan sa bayan, kundi sirain. Okay. Na baka merong mag-file ng inaantay na lang yung... Antakin mo kung di din bobo tong TV5 Tinan mo gano'n rin kabobo yung TV5. In-interview nila yung ale na chismis, yung kanyang pinanghahawakan. Ginamit ng TV5 yung kanilang channel para maglabas ng chismis. Sabi ko nga sa inyo, dapat itong ale na to, dapat yan ang kasuhan dahil dyan sa pagkakalat niya ng mga maling impormasyon na ganyan. Kasi lalo na, nilive pa yan sa telebisyon
Baka mamaya magkagulo ang mga tao niya. So, ewan ko talaga sa media natin. Sabi ko nga you are quoting a rebel, a former rebel. You are quoting a communist. Ang masaklap doon, naniwala pa sila. Complaint. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership. Nagulat yung leadership, Secretary Congressman Tulfo. Anong plano ng leadership dyan sa ginagawa ni Castro? Hindi ba unethical yan yung naglalabas ka ng chismis? Gawin nyo na yung ginawa nyo kay yung ginawa ninyo kay Tebes na ethicals, yung parang upholding your ethical standards. Patalsikin nyo na yan si Franz Castro. Patalsikin nyo na si Franz Castro para happy-happy tayo. Para talagang malaman natin kung mantakin mo you want to Sandro Marcos, makinig ka. At saka si Congressman Dong ng Pampanga. You want to uphold the integrity of the House of Representatives. Tapos meron kayong isang congresswoman na naglalabas ng mga chismis na hindi man confirmed, na haka-haka lang niya. And eto kayo, meron kayong ginawang ano ba yan? Yung resolution na pinoprotektahan nyo yung Congress. At upholding the integrity of the Congress. Anong integrity meron kayo kung meron kayong congresswoman na nagkakalat ng chismis na planong paninira sa isang kawani ng gobyerno na dapat. Ayan. So, ano ito? Yung inyong resolution na yan, pang sarili nyo lang talaga. Kaya, dito ayan na nga, Congressman Tulfo. Dapat ikaw na. Magalit ka na, Congressman Tulfo. Sabihin mo na, teka, mali ito eh. Mali itong ginagawa. Dapat ang House of Representatives, factual, dapat ang House of Representatives, evidence-based. Hindi tayo pwedeng maglabas lang ng chismis-chismis. O dapat imbestigahan nyo si Castro kung sino yung narinig niya na nag-uusap-usap at nagmamaritesan patungkol dyan sa impeachment na yan. Alam mo, ito nga tama itong sinasabi ni Hans Jay. Tama lang na protektahan ng Kongreso. Protektahan nyo yung Kongreso sa mga komunistang mga congressman. Kaya ito ang abangan natin. Katulad niyan, si Congressman Arnie Tevez nagsayaw lang ng budot na naka-boxer shorts. Nagmalinis na kayo para kayong mga santo. Tinanggal nyo sa posisyon dahil doon. Eto, nagkakalat ng chismis. Sinasabi niya na mga chismosa daw kayo dyan sa Congress at pinag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay. Nilabas niya pa sa media, damaging ito para sa integrity ng Congress. Anong gagawin ng Congress? Sige, tuloy natin itong sasabihin ni Congressman Tulfo. Pero good thing kasi meron pang mga solid na mga DDS na nandiyan dyan sa Congress. Isa na to si Congressman Erwin Tulfo. Talagang solid DDS ito mga bossing. Kaya ewan natin kung siya ba ay mababago ng politika or siya ay babaguhin ng politika. Kanina, kung saan nanggaling yon. Fake news naman ang tawag ni House Majority Leader Manix Dalipe sa lumutang na issue. Oy, Dalipe, di ba? Ikaw yung mahilig magdadaldal dyan. Panay ang integrity of the House. You were put there in that position to protect the House. Di ba? Ikaw yung ganun-ganun, paulit-ulit. So, ayan na naman, may interview ka na naman, may pamidya ka na naman. Ano ang disciplinary action na inyong planong gawin dito sa ginawa ni Franz Castro pagkakalat ng fake news? So, ang sinasabi nyo si Franz Castro, fake news. O kung nagkakalat si Franz Castro ng fake news sa media, anong plano ninyo? Anong gagawin nyo ngayon? Upholding the ethical standards of the House of Representatives. Ano ang gagawin ninyo sa inyong kabaro? Tingnan natin. Ano? Ayan, tingnan natin Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pagtitiyak ng Kamara kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, bubusisiin itong maigi. Kung nandoon ba yung mga nasaan na si Dalipe? Ba't wala nang salita? Pero yun lang, sisingilin namin kayo Congress bukod dun sa sinisingil naming pagbubukas ninyo ng inyong mga gastusin dyan sa Kamara.
Sisingilin din po namin kayo kung ano ang plano nyo sa pagkakalat ni Franz Castro ng fake news. Sino ba pwede magdemanda rito? Oy, love ko to. Sabi niya, live ba to, boss? Hindi, love ko to. Hindi live to. Naganap to nung 1 linggo pa. Hindi ba? Ayan abangan natin kung anong mangyayari kay Franz. Pag kayo Congress, wala kayong ginawang disciplinary action or at least man lang napagalitan niyo yan si Franz Castro. Ibig sabihin talagang totoo yung balita na pinakawalan niyo yung mga asong galisin. Obedience na violation of the Constitution, treason, yung loss of public trust. Kung may mga ganon. Pero kung wala namang ganon, then we will just, then Congress will just throw it away, will not entertain it. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglipat ng pondo. Ang kaalyado ni VP Sara na si Atty. Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanila magiging basehan. Di kailangan impeach din rin at bigay. Hindi lang yung tumakdam. So, pero alam niyo naman. Alam niyo yun ang hindi ko kasi maintindihan Bakit ang target nila si Inday Sara lang? Dahil si Inday Sara yung gumastos? First off, kung walang perang ibinigay kay Inday Sara, wala siyang gagastusin. Pangalawa, if it was given earlier than last December, which is matatapos na yung calendar year, it would have been spent in a longer or sa mas mahabang panahon. At saka kasi ganito yan, it was actually approved by the Congress, Speaker of the House, by the Senate President, and by the President himself. Kaya magtataka ka bakit si Inday lang ng si Inday ang inaatake. Dito sa issue ng 125 pesos na yan, napakaraming dinaanan yan. Kaya dito mo talaga malalaman na politika lang talaga ito. At sana ang Congress ay merong gawin dito sa katarantaduhan kabalbalan na ginagawa na ito ni Franz Castro. Kaya nga pag tinanong mo si PRD sa mga pinaggagawa nito, tatanungin mo si PRD, gusto mo mamatay yung mga yan? Oo, gusto kong mamatay yung mga yan. Gusto kong pagpapatayin yung mga yan. Pero ang tanong, is it ground for grave threats? Hindi, gusto ko lang naman sila mamatay at saka pagpapatayin, hindi ko naman sinabing papatayin ko sila. Napakalaki nung napakalaki nung diferensya na yun. Kaya nga yun nga yung sinasabi, kahit ano pang magpapansin, sige tuloy na. Yung mga makaliwang niya. Ang tingin ko naman po ay walang mangyayari dyan. Sana nga. Pero sana, yung kanilang napakalinis na House of Representatives, kumikinang na linis ng kanilang integridad. Walang mancha. Walang mancha. Mahihiya ang Sistine Chapel dyan sa Vatican. Sa sobrang holy ng House of Representatives. Grabe, as in. Wala pong demonyo na pwedeng pumasok dyan. Sobrang holy niyan. Sana mayroon silang gawin dito sa ginawa ni Franz Castro na pagpapakalat, lalo na sa media pa, ng fake news na mayroong impeachment, ugong-ugong ng impeachment. Yan, kahit para magpansin, ay ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Tuloy-tuloy din ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si VP Sara. Giit niya, politika ang dahilan ng lahat ng issue. Halata raw na pumoporma na ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Romualdez para sa 2028 presidential elections. Ayun, pero sa totoo lang before magsalita PRD, never in history of the Philippines na may nanalo pong Speaker of the House. Halos lahat po ng mga Speaker of the House ay tumakbo na presidente after their speakership. Lahat po sila natalo. Kaya good luck. During ito, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker. Posturing. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ayaw na niyang tumakbong presidente si VP Sara. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan. Ayan, ganyan ba yung mga korap?
Ang sinabi ni PRD dito, pasalamat na kami sa Diyos, Pastor, dahil naging presidente ako, yung isang anak ko, mayor, congressman yung isa, tapos siya, naging vice president pa siya. We are thanking you, sabi niya sa atin we are thanking you for giving us the opportunity to serve. Pero if I were to choose, hindi ko napapatakbuhin yung anak ko, tama na yun, ibigay mo na sa kanila and let's see what's gonna happen to the Philippines. Ikaw naman, PRD, hindi ko nagustuhan yung sinabi ni PRD na yun. Kasi parang feeling ko this time naging selfish siya. Porque si PRD malapit nang mawala sa mundo to, sabi niya, bayaan mo sila manalo tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Baka mamaya niyang PRD, wala ka na nun. Kami maghihirap, ikaw hayahay ka na doon sa langit joke lang, mahaba pa buhay ni PRD, siguro mga 120 pa. So, ilang taon na siya ngayon? 70, halimbawa 75 na siya ngayon plus 120. So mamamatay yan, 190. Hindi, pero totoo yun sabi ko nga medyo may ganito bang corrupt na pamilya na bagamat sila sobrang, tingnan niyo si Inday tingnan niyo lang si Inday kung corrupt ang isip ni Inday. Sobrang lakas niya last 2022. 2021, meron pa tayong panawagan na siya ay tumakbo sa pagka-presidente. Grabe yung clamor ng tao. Yung panawagan ng tao na siya ay tumakbo na presidente. Mayroon Sara Run movement. Anak ng tinapay, mantakin mo kung loko-loko yan si Inday. Di sana tumakbo na siya kahit wala siyang alam. Tumakbo na siya kahit feeling niya under-experienced siya. Hindi ba? Pero hindi. Hindi. Actually, naisip ko na yung pagtakbo niya bilang na hindi siya tumakbo sa presidente is ayaw niya na masira yung legacy ng kanyang tatay kasi nga wala siyang idea how to run this country na ang titigas ng ulo ng mga residente. Lahat gusto maging presidente. Lahat gusto sila yung nasusunod. Kaya dito mo malalaman na malinis ang hangarin ng mga Duterte sa bansang Pilipinas. Mantakin mo, number 1 ka na sa survey. Tumakbo ka hindi dun sa pagiging presidente kundi sa pangalawang presidente. What's your plan? Feeling ko ang plano niya is to gauge everything. Feeling ko kasi meron na nga silang blueprint on how to make this country better. May blueprint na sila Nandiyan na yung ginawa ng tatay niya, you'll just follow it. Nabago naman nung tatay niya yung Pilipinas, yung bulok na Pilipinas for the past how many decades. Nabago nung tatay niya sa 6 years With his father's blueprint, alam niya na if ever the Marcos will mess this country up, kayang-kaya niyang baguhin yon because that's just 6 years. Nabago nga ng tatay niya yung how many decades? Like 3 decades, 4 decades of corruption sa Pilipinas. Kaya bigyan natin ng pagkakataon. But anyways, ito yung sasabihin ni PRD. Si Inday ng Vice Presidency. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambis, Inday. Anak kita. Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Yun ang ayaw ko. Yung let us see what will happen in this country, huwag nyo nang PRD. Hindi na kaming gawing ginipig. Nagsawa na kami. Nagsawa na kami sa loko-lokong mga leader ng bayan. Baka naman pwede. Pahiram mo na sa aming anak mo. Sige na naman, Davao. Pahiram nyo na sa amin yung mga Duterte. Huwag nyo nang ipagdamot yung anak mo. Naniniwala kami na mas magaling sa'yo si Inday. Sige. Huwag naman. PRD. Kaya ni Inday yung pressure. Dali lang naman ang trabaho. Ubusin mo lang yung mga bala sa mga komunista. PRD. Nananawagan kami. Ipahiram mo sa amin yung anak mo 6 na taon lang after this. Tapos sa inyo na siya, bahala na kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Palakpakan. Ang sarap ko yan, makita mo yung presidente natin. Presidente ng Pilipinas, ang daming tato. Yeah.